ang walang iba kundi si Alex Fajardo ng Ageo. Kaya pala nakapolo. Kaya pala nakapolo. Kaya pala nakapolo. Ang ganda ng lakad. Our pastor. Our future pastor. We are excited. Siyempre. Thank you, Lord. Amen. Salamat. Wala pa. Huwag muna mag-thank you kay Lord. Yan. At, ayun. At it's a privilege, no? Na makapag-share ng Word of God. No? Nung sinabi sa akin ni Pastora G, na ako daw ay mag-share. Sabi ko, what? Bakit ako? Yan. Yun ang, hindi, totoo. Hindi ako nakatulog-tuloy sa linggo. Hindi, kasi, ayun. At, kaya magaymat ako, no? Dahil, appreciate natin yung ating mga pastor at napakahirap pala ng kanilang ginagawa. At siguro ay nalong ni Lord na maranasan mo din. Ayan, at yung struggle ko nung sinabi ako na mag-share daw ako ng word. Ano share ko kasi hindi ka makapagbigay kung wala ka. Ibig sabihin, wala naman ako nung wisdom na katulad niya. At alam ko na hindi ako magaling sa public speaking kasi nung nag-aaral ako, never po ako nag-report kahit isang beses. Ganun saan yung school yan? Hindi totoo. At ang trabaho ko ay parang Holy Spirit. Lagi lang ako nasa likod. Parang gusto ko lang, ito, supporter lang talaga. Holy Spirit lang. Sabi ko, nagpunta ako dito at masaya ako sa ministry ko kasi nag-aayos ako ng gamit to drive. At kay Lord sabi ko, okay na ako dahil yung sineminar kami mag-asawa ni Pastor G, yung aming ninong na pastor, sabi sa akin ano ba yung expectation ko. Sabi ko, maglinis ako ng CR para kay Lord, masaya na ako. Yan. At kanina, tinanong ni Kuya Jane, what is your purpose? Kuya Jane? Ate Jane pala. Sorry. Ano daw yung purpose ko? Actually, hindi ko rin alam. Kaya di kita nasagot. Hindi ko alam kung ano yung purpose ko kay Lord, pero binibigyan niya tayo ng pagkakataon. At syempre, privilege. Sama si Ate Beng, nag-serve ako ng 6 years old pa lang ako, doon ako sa kabilang religion. Sa Kristan ka? Hindi naman. Apostoles. Every Holy Week talaga, totoo. Hindi naman. Kami nag-portrayal lang. Portray na apostle. Pero, ayun, at hindi ko alam na magiging Christian ako. Nung nag-aya sa akin na pinsan ko, na sumali doon, malalim siya doon kasi charismatic kami. So, nag-kursilyo pa ako. Yan. Kung alam yung kursilyo? Yes. Nag 3 days and 3 nights seminar ako sa loob, hindi wala labasan. De Colores. Yung pinsan ko na nag-aya sa akin, konting testimony lang sa background para makilala niyo naman ako, no? Although magkasama tayo. Hindi kami interesado. Hindi, at ayun, nung una siya naging Christian sa akin, yung pinsan ko, tinawag niya ako doon. Nauna ako naging Christian sa kanya. Pero siya yung nagdala sa akin sa Catholic Church. Nag-serve kami pareho. Tapos nung una ako naging Christian, ngayon, sumunod siya at ngayon siya na po ay pastor. At sabi niya, kailan ka ba mag-share? Hindi ako makasagot kasi nag-sharing kami, nag-usap kami. So, hindi ako makasagot pa. Kaya hindi ko pa alam kung ano yung will ni Lord sa akin. At sabi naman sa nabasa ko, encouragement sa akin, no? Sabi niya, I want to encourage you to have a brave, bold, confident faith in Christ. To step out and do whatever He calls you to do, especially when you don't understand what He's doing. Everything. Hindi ko alam kung ano ang gusto ni Lord sa akin. Pero, nag-step out ako eh. At nakikita ko naman sa bawat isa sa atin dito, na alam mo, meron tayong not gift, alam mo, from isa-isa ko sa inyo, nakikita ko sa inyo sa pag-worship ni Sister Jane, talaga hanggang sa pagtugtog, music, lahat may gift. So, ang encouragement ko, mag-step out tayo in faith. Amen po ba? Yan. At bago tayo mag-start sa aking topic ngayon, mag-pray muna po tayo. Buko po natin ating mga ulo. We thank you, Lord, sa umagang harapan na ito, Panginoon, na kami po ay inalaw mo, Lord, na magkatipon muli sa iyong pangalan. We pray, Holy Spirit, that ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Gamitin mo lang po ako, Lord, at natungtungan na iyong salita, Lord. At
Lord, have your way, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Ang topic po natin ngayon ay, wala akong ano eh. Nahiya ko yata Johnny, baka daw busy. Failure and restoration. O ilang? Ayan. Failure and restoration. Kuya, feeling ko pwede yan dito. Ay, Ayan. mahirapan tayo. Wala ba kasi binabasa ko. Wait yung notes ko. Oo. Ayan, at yung failure, ano ba yung failure? Diba? It's a lack of success in doing something. It's coming short of a performance. Yung standard natin sa sarili natin, diba? Or ng ibang tao sa atin. So, pag hindi natin na-meet yung standard na yun, expectation natin sa sarili natin, eh, feeling natin we are failure. So, maging yung expectation sa'yo ng magulang mo, diba? Yung makatapos tayo ng pag-aaral, magkaroon tayo ng magandang career, di ba? Yung maging successful in life ka. Siyempre, yun yung mga expectations sa'yo ng magulang mo. Pero pag hindi mo siya na-meet, you are failure. Siyempre, feeling mo sa sarili mo, you are failure. Di ba? Ano ba yung mga failure natin? Lahat naman tayo nakaranas ng failure, no? Sa exam. Hindi po ako. Di ba? Sarap siya. Gusto mo bagitin ko? Ayan. Yan. Siyempre, lahat tayo nag-fail na sa exam. Meron ko bang hindi? Oh, meron tayong, siguro hindi, ako lang pala, no? Ayan, pero hindi tayo nakapag-study maigi, di ba? So, nag-fail tayo, or minsan, hindi tayo nakakopya. Yun, kaya nag-fail din tayo makopya. Yun, meron nag-fail sa marriage kasi yung husband or wife nag-commit ng adultery. So, feeling natin we are also failure. Nag-fail din tayo sa, minsan, sa mga promises natin, di ba? Meron tayong mga promises sa kaibigan, sa magulang, na hindi natin minsan natutupad, di ba? Kaya yung pag-aaralan natin ngayon ay kung isa sa mga apostol, no? Na makaka-relate tayo, di ba? Kasi lahat tayo makaka-experience ng failure, hindi man ngayon, syempre for the minsan in the next future pa. Kaya syempre prayer natin hindi tayo makaranas ng ganun, no? Ngayon, titignan po natin ang buhay ng isang apostol na malaki ang pagkakapareho sa atin. Siya ay si Cephas. Kilala niyo si Cephas? Si Peter. Yan. Si Peter. O si Petros. Yan. In Greek, siya po ay Petros. Pero siya ay si Peter. Yan. Ano ba yung traits ni Peter na somehow makaka-relate tayo? Kilala niyo ba si Peter? Hindi, no? Babasa kayo ng Bible? Close. Hindi kayo close. Yan. Si Peter siya yung impulsive or mapusok. Diba? Hindi siya marupok. Hindi siya marupok. Ikaw yun. Mapusok siya, ayan. Ngayon, sa John 18:10, basahin po natin kung ano yung pagiging impulsive ni Peter na to. John 18:10. Ayan, sa John 18:10. Kasi mga Bible po tayo. Then Simon Peter. Ayan. Ngayon, then Simon Peter having a sword, drew it and struck the high priest servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Yun. So, sobrang impulsive niya, no? Talagang in-struck niya agad yung tenga ni Malchus. Hindi siya, kasi yung pagiging impulsive, yung hindi ka nag-iisip Diba? Kung ano yung magiging consequence ng gagawin mo. Parang ganun din tayo, diba? Minsan, hindi natin naiisip. Ano yung magiging kahinatan nito? Napaka-impulsive natin. Lalo yung mga kabataan, no? Pag kabataan ka pa, talagang walang mawawala Napaka-impulsive natin, di ba? Yung meron tayong words na bibitiwan, na hindi natin makaisip din kung makasakit ba tayo, di ba? Talagang relate tayo kay Peter. Yan. Side note lang, no? Pag nagbabasa kayo ng Bible, titignan ko bakit binanggit yung pangalan ni Malchus. Di ba? Pag binanggit yung pangalan mo sa Bible, ibig sabihin significant ka, di ba? Sabihin mahalaga yung character mo. Sabi ko, sino ba itong si Malchus? So, nag-aaral ako, tinignan ko yung mga theologian, okay? Pastora G. Yan. Mga theologian, kung ano ibig sabihin ng Malchus? Bakit siya nabanggit sa Bible? Yung sabi naman doon, nabasa ko, si Malchus daw ay ibig sabihin niya sa Greek word ay king. So, yung pag-tear down daw ng tenga ni Marcos, ibig sabihin, pag-tear sa king. This is Jesus, di ba? Di ba? Aanay siya Ito yung time na ibaba ko siya sa krus. So, yun daw yung ibig sabihin. Pero, meron man ako nabasa din, knowing sa character ni Peter,
Di ba kilala niyo siya na impulsive, minsan pabida, ano mo yun? Kasi yung kinat niya ng ear, yung bakit yung servant, hindi yung high priest, di ba? Sabi, ito yung kaya ko. Diba, parang ganun. Yung servant kasi, di ba, baka siya yung may hawak ng cellphone. Sabi ko, video mo kami, huli ko sa Jesus. Tapos ginanon niya yung ear ng servant, o baka hindi niya kaya yung high priest kasi, di ba, malalaking tao. Parang nung bata tayo, ako, pag mapaaway kami, lagi ako, sino yung ano yung kaya mo dyan? Aturo ako, yun, maliit lang yan. Hindi mo binubuli. Kaya-kaya lang yan. Kaya parang gano'n din si Peter, di ba? Minsan yung kayang-kaya natin, yun yung kayang-kaya natin saktan eh. Yun, nakarinig po ba tayo? Amen. Yun, minsan si Peter, gumagamit din siya ng mga inappropriate words. Hindi kailangan sabihin. Katulad nung transfiguration, di ba? Alam na ba yung transfiguration, yung nag-glow yung mukha ni Jesus? Di ba? Nag-usap sila na Elijah at ni Moses, di ba? Wait lang. Si Peter, sabi niya kay Jesus, gusto niyo gawa ko kayo ng kubol, old time. Parang gano'n, di ba? Parang out of nowhere, yung hindi naman dapat nating sabihin, minsan nasasabi natin sa ating kapwa eh. Kaya minsan talagang relate na relate tayo kay Peter. Amen po ba? Amen. Si James nga, and dyan, nakanganga lang nun eh, yung sa story. Kasi tahimik sila dahil na-amaze sila eh, sa kapangyarihan ni Lord. Pero si Peter, pabida talaga siya eh. Diba? Kaya, minsan may times na ganun din sa bawat isa sa atin. Siya ay weak in the flesh, pero yung spirit niya ay napaka-strong. Diba? Naalala niyo yung story, yung sinabi sa kanya ni Jesus na mag-pray ka. Alam mo ginawa ni Peter nung pinag-pray siya ni Jesus? Ano bang nagawa niya sa Bible natin? Siya ay nakatulog siya. Diba? So, minsan, gano'n din tayo. Yung jokan tayo ng Holy Spirit na mag-pray. Yung ginagawa natin, nakakatulog tayo, di ba? The longest prayer. May pray ka. Pagising mo, amen. Haba ng prayer mo, no? Buong magdamag. Grabe. Minsan, wala na eh. Minsan, pag sa, minsan naaagaw ka ng Netflix, naaagaw ka ng Facebook, naaagaw tayo ng mga gadgets natin sa totoo lang. Yun na. Talagang relate tayo kay Peter. At tinawag din siyang sa doubting Peter minsan. Dahil nung sa Matthew 14, 28 to 30, titignan po natin. Matthew 14. 28 to 30. And Peter answered him, Lord, Lord, if it is yeah. you, command me to come to you on the water. He said, come. So Peter So, got out naglakad of the siya. boat So, and ang on the water nangyari, came to Jesus. But when he saw, nung verse 30, nung nakita niya yung hangin, siya ay natakot, di ba? Minsan, gano'n din tayo, napaka-bold natin, Lord. Sabi niya sa prayer mo, napakataas ang faith ko sa iyo, Lord. Kahit ano sigurong bagyo na darating sa aking buhay, hindi ito mabali, di ba? Parang ganun. So nakita natin yung problem natin, di ba? Na nasa harap na natin, minsan nagsisink tayo, di ba? Nagkakaroon din tayo ng doubt kay Lord, di ba? Talagang relate na relate tayo kay Peter. Siya din ay hit and miss, di ba? Minsan, magaling siya, minsan hindi. Remember natin sa Matthew 16:16, tinanong siya ni Lord, who do you people say the Son of Man is? Sabi ni Simon Peter, you are the Messiah, the Son of the living God. Sabi ni Jesus, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven, di ba? Nung time na yun, pinuri-puri siya ni Lord. Galing, sabi ni Peter, ang galing ko, no? Ano kayong lahat mga apostol, no? Sa verse 21, sabi ni Jesus, inikwento niya na kay Peter kung paano siya papatayin, eh. Sinabi niya na kung paano siya ipapako sa krus. Ang ginawa ni Peter, hinila siya sa verse 16, sa Matthew 16:22. Sabi niya, ano pong ginagawa mo, Lord? Sabi niya, hindi mangyayari sa iyan. Sabi ni Peter kay Jesus. Sabi ni Jesus sa 23, sabi niya, get behind me, Satan. Natawag tuloy siyang Satanas. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Diba? Minsan ganun, no? Natatawag pa tayong demonyo ng magulang natin. Ako lang.
Minsan, demonyo ka talaga. Yan. At minsan, ang galing natin, minsan naman palpak. Diba? Kaya talagang relate din tayo sa story ni Peter. Kasi pag nag-fail tayo, whenever we fail, failure has a way to erasing the good things you have done. Diba? Maalala na lang nung tao yung hindi magandang nagawa mo kaysa yung mga bagay na nagawa mo mahabang panahon. But once na mag-fail ka, yun ang maalala nila sa'yo. Diba? Tama po ba? Amen? O baka tulog na kayo? Amen ba? Malinaw po ba? Naramdaman ba? Ayan. Si Peter din, tend to break promises. Diba? Ano ba yung promise ni Peter kay Jesus? So, John 20:37. Ayan po natin si John 20:37. Sabi ni Lord, why can I not follow you now? Yan. I will lay down my life for you. Sabi ni Peter, bakit hindi kita pwedeng sundin, Lord? Yung alay ko sa yung buhay ko. Bibigay ko sa iyo ito. Sabi ni 38, will you lay down your life for me? Sabi niya, truly, truly, I say to you, the rooster will not crow till you have denied me 3 times. Diba? Minsan ganun tayo kay Lord, Lord, hindi tayo pagpapalit. Diba? Ibibigay ko sa yung buhay ko. Bigay mo lang sa akin itong hinihingi ko sa iyo. Minsan may hinihingi kay Lord eh. Diba? Ano ba yung mga promise natin kay Lord? Naalala niyo po ba? Sabi niyo, bigyan niyo lang ako ng boyfriend. Magsaserve ako sa iyo. Lord, ibigay mo lang itong trabaho to. Talagang magsaserve ako sa iyo full time. Diba? Ibigay mo na. Ibigay mo na. Ayan. Sabi ni Lord, talaga anak, kasi pag binigay ko sa iyo to, wala ka ng Sunday. Yan. So, tignan natin kung ano, ginawa ba ni Peter? Tignan natin sa Luke 22, verse 54. Luke, 22, verse 54. then they seized him, Ayan. led him Tul, away. yan, hinuli si Lord, di ba? Ngayon, nasa si Peter, sumusunod-sunod lang from a distance. And then sa 55, sabi When niya, they had kindled a fire in the In the middle of the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat down Ayan. among them. Sumusundan niya si Lord, so may naglagay sila. Kasi siguro malamig nung time na yun. So nailawan si Peter. Sabi nung sa 56, sabi ng babae, ikaw si, kasama mo si Jesus, di ba? Diba parang, ko si Johnny yun, Bob, gagawin si Johnny. Kasama mo si Jesus, di ba? Ito sila ka, hindi Hindi si Johnny. Ayan, ganun si Johnny, di ba? Ganun din tayo, di ba? Di ba, Christian ka? Dito, ba't nandito ka? Wala na. Wala, dati yun. Ayan, ayun daan eh. Sabi ganun. Eh, tinignan ni Peter, sabi nga, babae, hindi ko siya kilala. Sabi gano'n. At a little later, meron na naman nakakita sa kanila. Nakita na naman kay Peter, nakakilala. Halimbawa, si Kuya Jem. Sabi, ikaw, kasama mo si Jesus, di ba? Sabi ko, Kuya, hindi oh. Humuhuli ako ng gagamba. So, hindi. Di ba parang dininate ni Kuya Jem. And then, sabi dito sa 59, after an interval of an hour, isang oras na nga, sabi niya gano'n, sigurado ako na itong taong to ay kasama niya kasi Galilean din sila. Pareho silang Galilean. Sabi ni Peter, hindi ko siya kilala. Sabi ni Kuya Frank, nagbabasketball ako. Hindi ko siya kilala. At dininay na naman niya si Jesus. At pagka dinay niya, tumilaok na yung manok ni San Pedro. Ayan. Yun ang sinabi niya. Di ba sabi ni Peter kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko, hindi kita tatalikuran. Pero yung sinabi ni Jesus, nagkatotoo. At nung time na sa 61, and the Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the saying of the Lord, how he had said to him, before the rooster crows today, you will deny me 3 times. Yan, naisip ni Peter. No? Ganun din tayo, no? Yung pag na-break natin yung promise natin kay Lord, no? Tinignan tayo ni Lord. Tinignan si Peter eh. Di ba? Sabi mo sa akin, mag-church ka na. Sabi mo sa akin, di mo ko papabayaan. Hindi mo ko ikakatuwa. Yun na, saan ka ngayon? Yan. So, ganun tayo pag na-offend natin si God, di ba? Pag na-offend natin si God, kung may nagawa tayong alam natin na mali, di ba? Titignan ka niya.
So, anong mararamdaman mo? So, verse 62 sabi, and he went out and wept bitterly. Talagang umiyak na lang si Peter. Kung minsan yung mga taong dating nasa church, di ba, pag nagkakamali, ginagawa tendency nila, lumayo, di ba? Just like Peter, di ba? Hanggang lalayo na lang tayo. Wala ka nang mukhang ihaharap eh. So, that time, makala ni Peter, namatay si Jesus, di ba? So, nung nagpakalayo na siya. Ang tanong, handa na ba kayo sa tanong? Ayan. Paano yung mga taong nag-backslide, di ba? Yung mga taong dating mainit sa Panginoon. Yung dating very passionate. Dating nakaupo dyan. Ayan. At all of a sudden, wala na sila sa church. Yung hindi na sila committed. Meron pa bang pag-asa na sila ay makapapatuloy sa Panginoon? Meron. Siyempre, of course. There is. Kaya yun, pag-uusapan natin yung restoration naman ni Peter. Ano po ba? Yung ibig sabihin yung restoration, Born again. born again. Hindi naman, taga, aside mas mababaw ng konti lang. Yung restoration kasi, yung, di ba, halimbawa sa sasakyan, nire-restore mo yung kuruma para yung mga kalawang niya hindi na mas lumala pa. Di ba? Bumalik siya sa dati niyang kalagayan. Bumalik sa dati niyang itsura, kaya tayo ay nire-restore. Ano din yung pag-restore natin si Lord? So, daanan po natin kung paano nag-restore si Lord. Yan. So, point number 1, God remains loving. Yan. Nananatiling mapagmahal ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay na po ba kayo? O isip ba? Malinaw po ba? O ano? Sorry Sige, mas malinaw sa Ulitin. Ayan. Ulitin ko sa umpisa. Kung naguguluhan kayo. Ayan. Ayan. God remains loving. Mapagmahal pa rin si Lord. Kung tayo tumalikod sa Panginoon, siya hindi nagbabago. Diba? He remains a loving Father to each and every one of us. Kung tayo nagkakamali, ang tendency natin ay lumayo, si Lord, hahabulin ka niya. Diba? He will run after you. Hindi siya katulad natin na, paano pag ikaw, niloko ka ng mo, kaibigan mo. Nilaglag mo ako ha, bahala ka sa buhay mo. Diba? Bahala ka na dyan. Magbalik ka sa church, bahala ka. Kung hindi rin. Pero si Lord, diba? Hindi natin yung story ng tatlong babae no, na nakita nila yung maglalagay sana sila ng spices kay Jesus sa tomb. Sabi ng, sa Mark 16 verse 6, and he said to them, do not be alarmed. You see Jesus of Nazareth, who was crucified, he has risen. He is not here. See the place where they laid him. Tingnan niyo yung lugar kung saan siya nilagam yung kanyang katawan. Sabi, sa verse 7, but go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him just as he told you. Yan. Ano yung sinasabi ni Lord sa story? Kahit na-break natin yung promises natin, even if you have sinned against me, sabi ni Lord, I still want you. Binanggit pa rin niya si Peter, di ba? Yung feeling natin, kung malayo na tayo sa Panginoon, di ba? So, kung meron man tayong guilt sa ating sarili, feeling natin ang layo-layo na ni Lord. Si Lord, handa kang i-reach out. Amen po ba? Hindi niya i-close yung opportunity para ikaw ay makabalik. Sabi sa Bible, nothing can separate us from the love of God. Amen po ba? Kahit, halimbawa, sa sarili natin, we know na offend natin si Lord. Alam naman natin yung ating mga ginagawa feeling natin lumayo si Lord sa atin. Pero hindi ganun yun eh. Si Lord, hahabulin ka pa rin. Diba? Alam niyo yung first appearance ni Jesus kay Peter sa 1 Corinthians 15:4 verse 5. 15 verse 4 to 5. And that he was buried, That he was buried. On the third day, in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas. Sino ba si Cephas? Peter. Si Peter. Then to the 12. Diba? Bago siya na nagpakita sa disciples, sino inuna niya? Si Peter. Siyempre, Jesus took that initiative to reach out to him. Si Jesus talaga. Diba? Si Jesus talaga yung
unang nag-reach out. Kaya huwag na natin isipin na pag nagkamali tayo, ay, hindi na ako mahal doon. Hindi naman kasi, pag nagkamasala ka, bigyan ng kansa yan. Bigyan ng high blood yan. Hindi matigas ang ulo niyan eh. Hindi ganun si Lord. Hindi ganun ang image ng loving Father. Amen po ba? Natututo po ba tayo? Ayan. Next. Sa next na tayo. Next point. God restores our identity. Pag nagkasala tayo, ano ba yung nawawala sa atin? Kung nagkasala ka, feeling mo, di ba? Feeling ko, sama-sama ko na. Hindi na ako deserving. Di ba? Ganun yun. Halimbawa, yung asawa mo, nagkasala ka sa kanya. Sabihin, hindi na ikaw yung taong kilala ko o yung kaibigan mo na pagkamalian mo, di ba? Ganun ang sasabihin sa iyo eh. Yun kasi yung pag nagiging pagkakilala sa iyo, di ba? Amen po ba? Amen. Hindi pa po ba? Andiyan pa po ba kayo? Andiyan pa. Amen. So verse number 2, God restores our identity. Ayan. Basahin ko rin. So verse John 21, verse 1. Sabi ni, okay na kahit daanan na lang natin. Sabi ni Peter, babalik na lang ako sa pangingisda. Sabi ng mga apostol niya, hindi, sasama kami sa iyo. So sumakay sila. Nangisda ulit sila sa verse 21, verse 1 ba? First John, diba? John 21. Ay, John pala. John 21. Sorry. Ito? Mhm. After this. Yan, sabi ni Peter, babalik na lang ako sa pangisda kasi siya, di ba, siya ay fisherman. So, bumalik na siya sa dati niyang trabaho, sa dati niyang buhay. Tapos nung they went out and go to the boat, but that night, wala silang nahuli. They caught nothing, di ba? Tapos, early in the morning, Jesus stood on the shore. But the disciples did not realize that it was Jesus. So verse 5, sabi ni Jesus, "Children, hinahuli ba kayong mga isda?" Sabi nila, "Wala nga eh." Sabi, "Ikas mo yung net mo sa right side ng barko, ay ng bangka." Sabi niya, at makakakuhuli ka ng isda. So nung kinas nila sa right side, nakahuli nga sila ng maraming isda. So ano yung very similar thing that happened 3 years before? No? Kung malalaman po natin yung life ni Peter, sa Luke 5 verse 4. Diba, yung unang pagtawag ni Lord kay Peter, ayan po yung una. Basahin niyo na lang po. Put out Ayan. into the deep and let down your nets for a catch. So both occurred in the Sea of Galilee. Diba? Parehong nangyari sa Sea of Galilee. Both times Peter na hindi nakakahuli ng isda. Both times Jesus told him to throw his net into the water. Both times there's a miraculous catch. Diba? Anong ibig sabihin doon? Pinapaalala ni Lord sa kanya na kung paano kita unang tinawag, diba? Parehong senaryo, parehong pagkakataon, diba? Ngayon, ano bang significant dito sa atin? Amen po ba? Minsan, kung when you have fallen, it's good to go back where it all began. Diba? Isipin mo yung time na una mong na-encounter si Jesus. Ano ba yung unang na-encounter ko si Jesus? Isipin natin yun eh, kung halimbawa nag-fail tayo, isipin natin yun. Yung una kang naging Christian. Halimbawa, kami ni Pastor G. Meron kaming, halimbawa, syempre tampo-tampo din. Ang ginagawa ko, parang inaalala ko kung saan kami una nagkakilala. Diba? Kung paano kami una naging lovers, diba? Driving, papakinggan mo kung ano yung ginagawa niyo. Parang, parang ganun din, diba? Ganun din yung pini-imply sa atin ni Lord dito. Isipin mo kung paano mo ako nakilala. Kung paano kita unang kinuha sa dati mong buhay at dinala sa panibagong buhay na meron ka ngayon. Diba? Yun, God is restoring our identity. Yun yung bagong identity natin eh, di ba? Amen po ba? Parang sabi ni Lord,
Peter, hindi ka na dyan sa pangingisda. Kinuha na kita eh. Diba? Pag halimbawa sa buhay natin, isipin din natin kung paano tayo kinuha, inano ni Lord, yung kinuha from here sa dati nating life sa buhay na meron tayong ngayon. Go back. Amen? Amen. Ngayon, may question dito eh. Ang hirap pala magsalita. Mahaba. Ang hirap. Okay, ilang minutes na ba? Okay na? More pa? Please, more please. More pa po ba? Parang nakatulog na kayo eh. Hindi nga, galing na Aga pa pala, oh. Amen. Next question. Next question. Tahimik kami kasi baka Wala ka. Bakit inalam ni Lord na magdamag manghuli si Peter bago siya tinulungan? Diba? Magdamag silang nanghuli eh. Bakit niya ni Lord ng ganun sa'yo? Para ma-realize Parang makita niya yung pinakol na yung Diyos sa kanya. Amen. Ma-realize ni Peter. Ma-realize mo na Power ni Lord. Wala si Lord. na we cannot do things apart from God. Amen po ba? Hindi natin kaya yun eh. Natin kaya na wala. Now, yes, we should rely on God and obey to His commandments. Mag-obey tayo kasi pag sinabi ni Lord, ikas mo yung net mo. Kakas mo. Kasi pag hindi ka rin nag-obey, Sure ka ha? sure ka, may magda-doubt ka pa. Lord, grabe ka na. Si Peter kasi is professional yan, di ba? Fisherman. Kaya alam niya kung saan niya ilalagay yung net, di ba? So, ganun din sa buhay natin, di ba? Na kung wala si God, hindi natin kakayanin. Amen po ba? Ayan. Kailangan lang talaga minsan, you need to fail bago ka mag-succeed. Tama po ba? Kailangan muna natin, syempre, alam ni Lord na maranasan natin, na tayo minsan magkasakit, para siya maging healer. Minsan maranasan natin na tayo walang-wala, para malaman natin na si Lord ay provider. Amen po ba? Ngayon, share ko lang yung ko dito sa Japan. Yung nag-driving exam ako. Ngayon, alam ni Ate Beng yan eh. Parang ganito yung nung first try ko, ang layo ng inabot ko, kasama ko si Ate Beng. Umabot yata ako ng kalahati. Tapos sabi ng, balik ka na. Sabi, bagsak ka. Balik ka. Disappointed ka kasi ang taas ang faith ko eh. Parang, Lord, sabi ko, faith can move mountain. So, itong mountain na to, kakayanin ko to. So, talagang taas ang faith ko. Bagsak ako, balik ako. So, kasama ko si Ate Beng. Pangalawa naman, kasama ko si Pastora G at si Kai. Yan, so, mga prayer warrior ko, kasama ko. Ngayon, ang pangalawa, umabot ako 1/4. Parang pababa ng pababa. Sobrang disappointed ako. Grabe. Parang tingin mo na parang, hello, nag-drive ako sa Pinas. Mas mahirap yun. Di ba? Sa Manila pa, sabi ganun na lang, papasukin ko. Dito ang luwag-luwag, bumabagsak ako. Parang yung pride mo ba? Di ba? Tapos, nasusungit ng hapon. Minsan. Pero mabait naman yung pangalawa. Yung pangatlo, kasama ko na si Daddy, bishop na. Parang mas mataas na yung faith. Taas na ng faith nito, si Daddy na eh, di ba? Daddy, pareho mo ako. Nagantay si Daddy. Pagkaba ako, alam mo saan ako inabot? Sa parking lang, bagsak na ako. Sabi ko ba, Lord, paurong ng paurong ha. Di ba? Kasi may pagkanan ko, may parating pala. Magulat, sabi ganun. Bagsak ka na, balik ka na. Sabi ko, bakit ganun, Lord? Sabi ko, una nakalayo ako. Pangalawa, mabot ako sa 1/4. Ngayon, sa parking lang. Sabi ko, grabe naman yan. So, yung sarili mo, napaka-down mo, di ba? Parang, ang term mo, parang sunga ka na mag-drive talaga. Tagal ka na mag-drive. Sorry sa term, ha? Tagal na tumabasa, parang ganun. So, inilaw ni Lord yun para ma-humble ka. Di ba? Kung naipasa ko yan for the first time, yabang ko. Kasi kaya ko to apart from God, di ba? Parang hindi naman sa ganun na. Siguro, yung faith ko ganun kataas. So, inialaw din ni Lord na si Peter mag-stumble. Kasi napakataas din niya, di ba? Sabi niya, I will lay down my life for you. Sign of humbleness, ay kayabangan yun di ba? Kaya, minsan talagang may humbling experience tayo bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Ngayon, sabi sa John 21:14, this was the third time daw na Jesus was revealed to the disciples after He was raised from the dead. Third time na. Bakit nung first and second, di ba, hindi pa siya ni-restore ni Lord?
Yun ang tanong. Alam niyo po ba bakit? Idea? Ano, wala. Ayan. Kasi, To become humble. God is waiting for the perfect time when our heart is so receptive. Kung yung puso mo yung handa nang tumanggap kay Lord di ba? Kung handa ka na, parang nung unang nag-invite sa'yo sa church, yung heart mo hindi pa ready, di ba? Parang, tanggi-tanggi ka pa. Nung time na invite ako ni Pastor G, teka, church tayo. Hindi, iba lang ako. Kaya pa, ganun, cool lang. Parang ganun, di. Second time, in-invite niya ako, tanggi-tanggi. Pero nung naramdaman ko na yung may iba na ako naramdaman sa heart ko, yung receptive na yung heart ko sumama na ako. Yan. Ganun din si Lord, no? May timing si Lord sa buhay natin Yung heart na, yung time na yung heart natin ay ready na. Yan. Marami talaga tayong matututunan kaya no? Kailan kayo mo ready? Peter, no? Yan na kayo ready yung heart ni Jane. O yung heart nung Lord, ano. kailan ka na? Inom na ako Wait ka lang. Sabi nga may God has perfect timing, di ba? Yes, baka bukas na. Yan. Next point. Pangilan na, pangatlo. Amen. Gising pa ba kayo? Naiintindihan po ba? O maliwanag ba? Kasi parang ako nalalabuan ako Kasi liwanag ng buwan. Ayan. God restores our relationship with Him. Di ba? God restores. Pagsulit mo na lang kasi wala pa akong PowerPoint. Nahiya ko kay Ate Johnny magpagawa So next time. God restores our relationship with Him. So John 21:15, nung natapos sila kumain, sabi ni Lord, tinanong ni Peter si Lord, Simon Peter, sabi niya, son of John, do you love me more than this? Tinanong ni, familiar mo ba tayo sa verse? Tinanong ni Jesus si Peter. How many times na tinanong? 3 times, diba? Nung una, mas mahal mo ba ako kaysa sa kanila? Parang ganun yung tanong niya. Sabi mo, mas mahal mo ako kaysa sa mga apostles nito. Sabi naman ni Peter, yes Lord, you know that I love you. Tinanong ulit siya ni Jesus, Simon, son of John, do you love me? Sabi na naman ni Peter, yes Lord, you know that I love you. Ngayon po kung aaralin natin yung love na ginamit ni Jesus kay Peter, it was, kung titignan niyo sa Bible, sa Greek translation, it was agapao. Ano niyo po ba yung agapao? Agape. Agape. It is love of God, yung unconditional love. Yun yung tinatanong ni Jesus kay Peter. Ang reply naman ni Peter, yes Lord, I phileo. Phileo, love you. Love na relational, yung relationship lang natin sa ating family. Yun lang yung love na tinutukoy ni Peter. Tinanong siya ni Lord. Sa pangalawa, do you agape? Love me? Sabi ni Peter, yes Lord, I phileo, love you. Sa pangatlo, sabi ni Lord, binabana ni Lord standard niya. Sige, sabi mo, do you phileo, love me? Yun, the Greek na si Peter. Sabi ni Peter, hindi ba naman kaya kong ibigay? Natanong pa ni Lord, di ba? Parang ganun yung sabi. Excuse me. Ano kaya naramdaman ni Lord nun? Yung tinatanong niya parang ganito yung analogy, no? Halimbawa, meron tayong nililigawan. Halimbawa, hindi ko sinabi na yung love ni Lord ay eros, yung romantic love. Yung love na ino-offer natin, halimbawa, mahal mo ba ako? Sabi ng girls, mahal kita, kuya. Gano'n, parang bilang kaibigan, di ba? Parang yung love mo yung tinatanong mo is more than, di ba? Mahal kita, kuya. Parang mahal kita bilang kaibigan. Parang ganun yung gusto mong sabihin dito. Pero yung, on the other hand, si Peter naman, nagiging honest lang siya. Yung love niya, wala pa ganun Diba? Wala pa sa level na sinasabi ni Lord Pero si Lord handang ibaba, diba, yung kanyang standard, no? Na-appreciate ko yung pag-ibig na yan, yung binibigay mo sa akin. Yung kaya mong ibigay sa akin, na-appreciate ko. Pero kailangan mo lang sabihin, diba? Isang kailangan na natin sabihin kay Lord na mahal natin siya. Diba? Isang, Lord, mahal kita. Pero yung faith ko, Lord, na hindi pa ganun kataas Hindi pa talaga ako ganun nagsusurrender sa'yo. Parang ganun ang... Isang ganun, maging honest lang tayo kay Lord. Ay, ko na sa'yo. Oo naman.
Basta na-appreciate ni Lord yung pagmamahal natin sa Kanya. Amen po ba? May natututunan po ba tayo? Mga Ayan. 52 times na nyo na po yan ang tanong sa akin. Ayan, ay po. Hindi gusto nyo sigurado ko lang kung nakikinig kayo. May isang oras na ba? Wala pa. 30 minutes pa lang. Ayan. So first, kung nakikinig kayo, ano yung una? Ano yung una, God? Ano yung He remains? God remains Habol, loving. loving pala. Second, God restores our identity. The third one, God restores our relationship with Him. At sa susunod, God restores our ministry. Diba? Doon din tayo sa same verse. Nung tinanong ni Lord si Peter, Jesus said to Simon, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Sa 21 verse 16, sa John 21:16, he said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. Sa mga question ni Jesus kay Peter, anong mapapansin natin? Lagi niya tinatanong kung mahal mo ba ako? Ngayon, pakainin mo yung aking mga tupa. Mahal mo ba ako? O, kasuhin mo, alagaan mo sila. Parang ganun din, no? Dahil mahal natin si Lord. Di ba? Sabi ni Lord, mahal mo ba ako? Yes, Lord. So, pagsilbihan mo yung mga church member natin. Hindi mo kailangan silang mahalin, di ba? Ang basic lang na kailangan mahal natin si Lord para mapagsilbihan natin yung ating mga ating mga ka-church member. Yan. Yung kung mahal natin si Lord, kahit ano pa yung character niyan. Di ba? Hindi naman laging nagkakasundo kayo eh. Di ba? Minsan, talagang nagkakatampuhan din. Pero dahil sabi ni Lord, because you love me, gagawin mo to. Amen po ba? Yan, natututo po ba tayo? At sa verse 19, malapit na tayo matapos kasi yung oras na. Isang oras na ba? 30 minutes pa lang. Hindi, okay na. Sa verse 19 na tayo. Ayan. He said to And after saying this, Jesus said to Peter, follow me. Ayan. Gusto ko tong part na to. I like this part talaga. Sabi ni Lord kay Peter, alam ko nagkamali ka eh. Pero mahal kita. Sabi ni Lord, I will restore your identity. Sabi ni Lord, I will restore ko yung soul mo. Ibibigay ko sa iyo yung ministry mo. Ganun tayo kamahal ni Lord eh. Diba? Kung meron, minsan, talagang hindi maiwasan na magkakamali tayo kay Lord. Diba? May mga broken promises tayo. Sabi ni Lord, follow me. Wala kang, no questions asked. Diba? Hindi na kita i-questionin sa dati mong buhay. Diba? Nire-restore kita. Ganun yung ibig sabihin ni Lord dito. Handa po ba tayo mag-follow kay Lord? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. So, pag nag-follow tayo, surrender na natin lahat-lahat. Parang ginawa ni Peter, no? Alam mo po ba yung Greek word na follow is, hindi ko mabasa, ang hirap eh. Akolteo. Akolteo, meaning to be in the same way. Meaning to accompany. Alam mo yun, yung follow me, ibig sabihin niya, lakad tayo. Kahit anong mangyari, kahit anong may mga problems tayo, kahit na may struggle tayo sa personal life natin, sa relationship natin, lakad na tayo. Diba? Kasama mo ako kahit na may problema ka. Kahit anong pinagdadaanan mo. Yun ang ibig sabihin ni Lord dito. Diba? Sabi, follow me. Sabi, kasama mo ako. Amen po ba? Amen. Ngayon, the question is, talaga bang handa na tayong mag-follow kay Lord? Yes po. Amen po ba? Amen. At alam ko naman na bawat isa sa atin talagang meron tayong struggle. Follow you. Siyempre, minsan talagang nakakasakit tayo na saktan natin ng Panginoon. Pero yung Panginoon din nagbabago sa atin. Talagang mahal niya tayo. Kaya talagang follow lang. Amen? At alam mo naman si Peter, nagpatuloy siya. Naging leader siya ng disciples. Na-restore niya yung leadership niya. Di ba siya yung leader eh? Nung nag-preaching si Peter for the first time, no, sa Pentecost, ilang tao yung na-save?
3,000 people get saved. 3,000. Diba? 3,000 yung na-save dahil doon sa buhay ni Peter. Amen po ba? Kaya, hindi niya, I know, sabi ko, nakikita ko nga sa bawat isa sa atin eh. Meron tayong gifts. Nakikita ko talaga, itong church na to, kulang man siya sa quantity, pero yung heart ng narito ay quality. Alam mo yun, yung nasa iyo lang kung talagang mag-step out ka eh. Di ba? Mag-step out ka, ibukasin mo yung bibig mo, huwag ka mag-compromise. Amen? Kung ito yung mundo, syempre hindi tayo pwedeng ma-detach eh. Mundo pa rin yan eh. Pero, mag-step out ka. Kung alam mong mali, mali yun, di ba? Hindi natin antayin pa tayo ay mag-failure. Kaya natin pinag-aaralan yung life ni Peter para maiwasan na natin, di ba? At kung mapunta man tayo sa situation ni Peter, isipin na natin lagi na merong restoration. Amen po ba? Talagang magpagamit lang tayo kay Lord. Amen. At sa pagtatapos po, tayo po. Amen sa biyaya ni Lord. Amen. Let's pray. Pray po tayo. At let's close in prayer. Amen. Hallelujah. May closing na. Ika na lahat. Mahirap pala. Ikaw na. Amen. Lord, pray po natin ating mga mata, Panginoon. Lord, maraming salamat sa life ni Peter, Lord God. Thank you, Lord, sa opportunity nito, Panginoon. Upang kami ay abutin mo ng iyong salita, Lord God. Lord, many times, Lord, na-offend ka namin, Panginoon. Lord, ibalik mo kami, Panginoon, sa pag-ibig, Lord God. Lord, alam mo yung heart ng bawat isa sa amin dito, Panginoon. Alam ko, binigyan mo ang bawat isa, Panginoon, ng karunungan. Lord, give us the strength, Lord God. The faith to step out, Panginoon. Gawin kami buhay namin, Lord God. Lord, pagod na kami, Panginoon, sa bagay na nakaka-offend sa'yo, Panginoon. Ito yung puso namin, Panginoon. Handa namin ibigay, ibalik sa'yo, Lord God. Lord, alam ko, Panginoon, na hindi kami worth it, Lord God. Hindi kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Lord, dinay ka namin maraming beses. Hindi lang ni Peter, Panginoon. Kaya, itong buhay ni Peter, Lord God, ay sumasalamin sa aming mga buhay. Lord, minsan nasaktan namin, mahal namin sa buhay. Binigay mong tao, Lord God. Minsan kami, nasasaktan din, Lord, nakakaganti kami. Pagsalita kami, Panginoon, hindi maganda, Lord God. Lord, bumabalik kami sa iyo, Panginoon. Gamitin mo yung buhay namin, Lord God. Yung lakas namin na natitira. Alam ko, Lord, na hindi ganun kahaba ang buhay. Lord, maaaring sa mga susunod na araw, dumating ka na. Pero, hayaan mo, Panginoon, na makapag-serve pa kami sa iyo, Lord God, sa next panahon na ito. Yung kalakasan, Lord God, na ibigay mo sa amin. May sorry naman namin sa iyo, Lord. Lord, pagod na kami na kakabot ng mga pangarap namin. Yung plano naman dapat, Lord God, ay sinusurrender namin sa iyo at ikaw mo mag-bless ito. Ngayon, pagod na kami sa selfish desires. Lord, it's time, Lord God, susoli na namin sa iyo ito, Panginoon, buhay namin. Lord, nakikita mo po ang heart ng aking mga kapatid, Lord God, na narito. Lord, ministry, Panginoon, na nais mo sa bawat isa. Anong calling, Panginoon, ipagkakaloob mo sa mga kapatid ko ito, Lord God. Even sa akin, Lord God, Lord, ipagkaloob mo na po, tinatanggap namin ito, Panginoon. But, Lord, we will never look back, Panginoon, kung ano man yung hindi namin dapat lingunin pa, Lord God. We will continue to move forward, Panginoon. Hanggang, Lord God, na kasama ka namin. Hanggang, Lord, yung restoration, Lord, kasama namin ito, Lord God. Sinabi mo kay Peter na na makakasama mo siya. Sumunod lang kami sa iyo, Lord God, sa anumang hirap. Life, Lord God, hindi naman ganun kadali. Sa Pinas, Lord, nakikita namin, Panginoon, napakahirap, Lord. Pero Lord God, ikaw ang pagbibigay sa amin ng strength, Panginoon.
remove, Lord God, anong struggle namin, worries, anxiety, Lord God, itinataas namin ito sa iyo, Panginoon. Lord God. Lord, narito kami bilang church, bilang iyong mga anak, Lord God. Lord, binabalik namin sa iyo ang buhay namin, Lord God. Lord, ito ang Panginoon. Lord, sa iyo na. Lord, sa iyo na, Panginoon. Gamitin mo lang kami, Panginoon. Handa kami, Lord God. Lord. Lord, ito po ay, Panginoon, itinataas namin sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Lord, ang lahat po ay nagsabi namin. Amen. Tayo po ba ay nag-rest?